Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga giliw na kasabay mananghalian. Ako po ang inyong ka-lunch date ngayong araw, si Karen Shee. Inaanyayahan po namin kayong saluhan kami sa isang oras na naman ng masayang kwentuhan dito sa bagong programa ng Archdiocese of San Fernando Commission on Catechesis, ang Kwentuhang Katoliko. Dito pa rin po sa 91.9 Bright FM. Nagbabalik po sa araw na to ang ating kakwentuhan kahapon, si Sister Tess. Yes, isang mainit at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Muli, ako ay makakasama ninyo sa inyong pananghalian at habang kayo'y kumakain, huwag po kayong makalimot na tumutok palagi sa oras na ito sa ating programa, isang napakabagong programa dito sa 91.9 Bright FM, ang Kwentuhang Katoliko. Ayan, si Bernadette din bumabalik po sa atin ngayong araw. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo sa isang oras na nakakatakam at nakakabusog na kwentuhan. Ayan, inaanyayahan din namin po kayong magbahagi ng inyong mga kwento o mga kuro-kuro o mga tanong. Pwede po ninyo yang ipadala sa ating email address, kwentuhang.katoliko@gmail.com. I-spell out ko po, aking nagkamali. KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. Yan po ang Kwentuhang Katoliko email address. Pwede din po ninyong ipadala sa ating Kwentuhang Katoliko Facebook page. Pwede po ninyong i-like ang page, tapos makisama po kayo sa aming mga kuro-kurong talakayan at kwentuhan. Pwede rin po kayong magpadala ng message kung gusto ninyong i-private message yon. Live po kami ngayong araw na to, kaya pwede po ninyong ipadala ang inyong mga text messages. Bernadette? Para po sa Smart, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa ating Globe text line number 0917-363-3738. 0917-363-3738. Gayon din po, inaanyayahan din namin kayong makibahagi sa mga talakayan ukol sa mabuting balita. Tunghayan po natin ang Barkadahan kay Kristo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin po sa 91.9 Bright FM. Ang Barkadahan kay Kristo ay ang unang programa po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando sa radyo. 2 taon na po yun, kaya marami-rami na rin ang ating mga kabarkada. Yun po ay anchored by Father Pep, ang director po ng Commission on Catechesis, at ni Sister Son, ang lay coordinator. Kahapon may masayang kwentuhan tayo, Sister Tess, di ba? Oo. So, as in, kahit na pala dalawa tayo, napupuno natin ang booth, no? Sa ating halakhakan. Naku, may mas malakas humalakak sa atin. Nakasama Ganon? natin ngayon. Ay, naku. Ay, sino kaya? Ay. E di, sumusunod sa katawan niya, ang lakas ng halakhak niya. Ay, nako. Pag yan ang humalakhak, sabi nga ng mami ko, Talaga lang. hindi ko alam kung hindi ka matutuwa. I mean, may problema kung hindi ka matutuwa pag si Bernadette yung narinig mong humalakhak. Pero alam mo, Sister Car, kahapon nung pagkatapos natin dito sa program, nung nakahuntahan natin Sister Mel, no? Talagang, di ba, supposed to be that will be our topic for today. Yes, no? yes. So, nakaka-enlighten at saka nakakatuwang pakinggan at saka yung experiences niya. Bakit ganun kaya? Bakit Nako. madalas sa mga katikis Mga bayani. gustong magsuot ng belo pero hindi sila Naku, natutuloy, naku. O, di ba? Yan yung ayan, si Bernadette, medyo nag-iisip-isip din yan. Ay, hindi ah. Hindi, biro Gusto lang, mo rin? biro lang. Ay, hindi sabi niya.
Talagang ayaw Yung naman isa, niya. si Karen, yung nag-iisip. Pero ano naman yan kasi, di ba, dumadaan naman sa buhay ng mga Katoliko, boys and girls, sa tingin ko. Kasi kapag iminulat tayo sa pananampalataya, tapos nagsisimba tayo, nakikita natin may mga madre, may mga pari. Daraan at daraan naman tayo sa oras na iniisip. Hindi necessarily, kahit ako naman medyo nag-isip, although hindi katulad ninyo. Part lang ng discernment. Kasi di ba may auntie ako na madre. So iniisip ko at a certain time, what if kung i-consider din yung pagmamadre. Actually, lahat naman ng Katoliko kasi, 'di ba, may paanyaya na iisipin kung ano talaga yung gusto nilang bokasyon sa buhay. Oo. Yan yung pag-uusapan natin pag umabot tayo sa episode ng vocations. Nako, marami tayong iimbitahing mga madre at mga pare. Sa tingin ko, Oo. pwede nating itaon yan sa vocation month. Kailan po ba yung vocation month, tita? Naku, October yata. Hindi ako sigurado. Check natin yung ordo natin mamaya. So, ibig sabihin, talagang sa simula pa lamang marami na silang dapat abangan sa ating programa Of ngayon, course. no? Eh, Dahil diba? naka-line up na kung ano yung mga dapat nating ibahagi sa ating mga giliw na tagapakinig. Oo. Sa isang beses naman, pag-uusapan naman natin kung ano talaga yung buhay na nasa loob. Kasi, may episode tayo na pag-uusapan muna, paano ba mag-discern? Ano ba yung discernment na yan? Paano ba yan iniisip? O, tapos, later on, may mga episode din tayo, ano ba yung buhay na madre? Ano yung buhay ng pari? Tapos kung pari, di ba, may iba-ibang pari pa, may religious, may mga diocesan. Naku, tatalakayin natin yan. Nakaplano na po yan. Ihahapag po namin yan sa inyo sa mga susunod nating mga episodes. So, nasa na nga ba tayo? Yung kahapon, no? Sister Tess. Yes. Dapat, Bernadette, na-meet mo rin yon si Tita Mel. Si Sister Mel, taga Kabalansyan, Bacolor. Naku, pag na-meet mo yun, Dami. isa rin yung heart on fire na katikista. Ay, talagang nai-imagine mo Oo yung nga. puso niya, talagang umaapoy-apoy na. Ayan na, Malagablab. katulad ng Yes. puso sa t-shirt mo, I Yan, love yan. you. Talagang I Oo. love Jesus siya. Ay, oo. Talagang in love na in Two love. thumbs up. Blooming na blooming. Oo, ganun. Talagang yun pa, isa pa yun, Sister Car. Pag daw in love ka, talaga makikita sa reaksyon ng katawan mo, sa ginagawa mo, sa face mo. Tilig! Ala, laylay kayo rin, ha? Titilid to. Yun, no? So, paano nga ba, Bernadette? Kanina may kinukwento ka, di ba? Kung ano yung karanasan mo sa mga Kasi kahapon, tinapos natin yung ating usapan sa... Ako, hindi pala ako naririnig. Kahapon, sinimulan natin yung ating usapan dun sa mga katikista. Saan nagsimula yung katesismo? Napaka-importanting responsibilidad pala yan. Dapat mga obispo pala yung mga nangunguna. So, nung unang panahon, ganun pala yon. Yung mga obispo, sila yung mga talagang unang naatasan pagkatapos ng mga apostoles. Tapos, yung mga obispo, nagpatulong sa mga pari at mga diakono. Pero, kahit ganun, kasi, di ba, magkakahiwalay pa nun yung mga babae at mga lalaki sa pagtuturo. Talagang kumuha sila ng mga babae para ikatikais yung mga kababaihan. Dahil hindi nga pwede yung magkasama-sama, di tulad ngayon, di ba? Halo-halo na. Oo, ganun pala ka-importante. Talagang hindi pinalalampas. Kailangan lahat catechized. Especially noon, mga unang converts o iilan pa lang yung mga Kristiyano. Tapos, nung parami, iba-iba na yung version. May catechesis sa mga bata, sa mga eskwelahan. Tapos, may catechesis din sa mga simbahan. Yun. So, ngayong araw na to tatalakayin natin. Paano ba? Kasi mas kabisado natin yung catechesis sa mga eskwelahan, di ba? Opo. Yun yung mga mas kilala natin na mga catechists. Yes. Although may mga catechesis din for adults. Sa Angeles, di ba, si Bishop Ambo, meron yung mga BFAST. Oo, Yun. Sa Bible. Oo, may Bible, tapos iba-iba din na pinag-uusapan. Iba-iba yung topics nila every month. So, yung BFAST, that's one way of catechizing kung ano ba yung turo ng simbahan talaga. Yes. Tapos may kasamang witnessing. Pero bago tayo umabot sa adult catechesis,
paano nga ba? Paano nagsisimula yung katekisis sa mga bata? Nako, kayong dalawa yung experts sa usapang yan ngayon, si Bernadette. Kasi dumaan talaga yan ng katekisis sa elementary school, di ba, Bernadette? Yes. So, anong grade ka nag-start? Grade 3 po, nag-start po yung catechism sa amin. Kasi parang in preparation po sa First Communion that time. So, nung bata pa po ako nung grade 3 ako, masaya po yung naging experience ko doon. Kasi po kahit na po last period na medyo tamad-tamad ng makinig. Pero kasi po simula po bata ako, sinasama na po ako ng nanay ko na magsimba. So namulat na po talaga ako sa buhay ng isang Katoliko. Tapos marunong po ako mag-sign of the cross. Pero hindi ko po alam bakit kailangan mag-sign of the cross, kung ano yung meaning niyan, ganun. Tapos po si Ma'am Fernandez, siya po yung advisor ko noon. Tapos siya din po yung katekista namin doon. Yun po, tinuro niya po sa amin kung paano ba talaga yung tamang way ng pagsa-sign of the cross, kung ano yung meaning niya. Tapos yung mga ibang prayers pa po, tsaka kung paano po mag-rosary, ganyan. Kung ano po yung importance ng pag-rosary, lalo na po kapag family mo yung kasabay mong nagdarasal, ganyan po. Tapos Angelus. So masaya po siyang experience. So, ibig sabihin, teacher mo yung catechism mo? Opo, advisor ko po Class siya. advisor. Imagine Oo, that, may no? handle talaga. So, Sister yun Tess, ang maganda, no? Mga Oo. teachers mismo dapat ang maging magsilbing catechist din sa mga hinahawakan nilang mga estudyante. Eh, di ba, Sister Tess, sabi nga ni Sister Son sa atin, may 3 uri ng catechists. Tama ba yun? Yung una, yung parish catechists. Tapos may teacher catechists. Yan siguro, tulad ng teacher ni Bernadette. Oo. And then Tapos may mga student catechists. So, si Bernadette nag-undergo ng first catechism sa isang teacher catechist. O, tapos sige, Bernadette, ituloy mo yung kwento. Tapos po, nung pong matapos na po ako ng grade 3, nag-transfer po ako ng school. Tapos na-stop na po nun yung life ko na ganung yung sitwasyon, yung may magtuturo ng mga prayers, ganyan, about kay God, ganyan. Tapos nag-resume po nung grade 6 na ako, nung about to graduate na po kami. Si Ma'am Ador Salalila po nun, yung naging teacher ko. Auntie ko yan. Yes, your auntie. Tapos, yung pong binahagi niya, parang ibang klaseng catechism na po. Kasi nung pong una, prayers lang, ganyan. Tapos yung pagdating po sa kanya, parang mas level up na catechism. Kasi grade 6 na kayo eh. Opo. Tapos, yung pong mga stories na shinare niya, hanggang po ngayon talaga, tatak na tatak sa akin. Hanggang po ngayon na nagkikita kami, sinasabi ko po sa kanya, ay ma'am, yung pong kwento niyong ganyan, natatandaan ko, ganun. Parang sa part niya po, yung parang accomplishment. Kasi po, kahit ganun lang, tumatak yun sa amin, sa mga puso namin. Ganun po. Kahit na ganun, may rin din na mga nakakatuwang experience sa pagtuturo ng sa catechism dun sa amin. Nung way back nung grade 2 ako. Grabe. Grade 2, nakakatuwa. Hindi na ako hihirit. Sige. Tuloy. Hindi, nakakatuwa. Bakit ka mo? Kasi sabi niya, grade 3 sa'yo, no? Grade 2 naman yung experience namin. Mag-first confession sa school. Hindi, nakalinya yung boys, nakalinya yung girls sa classroom. So, hihintayin namin si parish priest sa classroom para mangumpisal kami. Kaso, yung isang classmate namin, until now talagang pagka napag-usapan na open sa barkada, saka pag nagsama-sama kami, tawa na kami ng tawa. Bakit kayo? Di kasi, yung isang grade 6, 5 and 6 teacher sa math, kaso, may pagka-terror kasi lalaki siya, bigote, may bigote, tsaka kulot-kulot ang hair. Tapos, akala ng kaklase na kasi super cute siya no, ng lit-lit, no. Umupo diyan sa loob ng classroom. Tapos, halika. Ganyan, sininyalan na. Halika, sabi. Di, yung bata, yung kaklase ko, nakatangang ganon. Siyempre, dahil sa takot, alam nila, terror yung teacher. Upo ka dito. Sabihin mo sa akin ang mga kasalanan mo. Ay, grabe! Practice confession. Ay, grabe. Alam mo, yung kaklase
klase kong yun, sinabi yung mga kasalanan. Ngayon, yung teacher, hindi niya maiwasan na hindi humalagpak sa Kasi tawa. syempre, practice tapos biglang kinwento ka lahat. Kung ako yung teacher, hindi ko rin alam kung paano ko mag-react, di ba? Ang seryoso kasi ng mukha, lalaki pa man din. Kaya yung bata, takot na takot. Siyempre, no? Buti po hindi Oo. siya naihi. Talagang tumawa yung teacher namin noon. Kaya, grabe, sabi ko, unforgettable experience, nakaklase namin yon. Sa inyo din ba, Bernadette? May practice confession din kayo dati? Ay, wala po. Wala po. Pero ba? paano kayo tinuruan? Ano yung confession? Before First Communion, di ba? May confession. Sinabi lang po nila kung yung pong mga 10 commandments. Kaya lang po, parang rough draft lang. Yung parang hindi po siya ganun nagkadetalye. Ganun. Okay. Tapos sinabi po sa amin, kasalanan yung mangopya, kasalanan yung magnakaw, yung mga basic, mga batang oo, mga syempre. kasalanan po yun. Elementary eh. Tapos Oo. yun po yung tumatak nun sa amin. Yun din po yung kinonfess namin. Ayun. So, pagkatapos ng inyong First Communion, so ano na yan, Sister Tess, di ba? Yan yung mga pre-sacramental seminars na yan. Oo. So, in charge talaga dyan yung mga catechists, Catechist talaga tama ba? siya. Tama. Pagkatapos ng Bernadette, nung tapos na yung First Communion, paano yung pre-confirmation seminar naman? Parang wala na pong wala nang Mahabang hindi na po. preparation. Hindi na. Kasi pagkakatanda ko po, January, nung mag First Communion po kami, tapos po, around March or April, nung pong confirmation. Sa bagay, depende kasi yan kung minsan sa availability ng mga obispo. Opo. Kasi noon, di ba, very, very strict obispo lang talaga yung nagpapakonfirm. Opo. Ay, parang nahahalata yung mga panahon natin sa bibig. Buti siya. Tanda Oo, ni bata Bernadette pa si yung Bernadette. date. January, tapos April, March. Tanda niya. Oo. Bata Sister pa po. Tess, tama Never na. mind. Yung panahon natin, hindi lang masyadong... Oo nga. Nakalculate ko lang di oras. Pero hindi Diba, ba Leo? naman ganun katagal yun, Sister Tess? Okay. So, pagkatapos ng mga pre-sacramental seminars, paano yung mga follow-up na mga catechism classes ninyo, Bernadette? After na po nun, wala na po, nakat na. Tapos Okay. nag-continue na lang po ng grade 6. Kasi nga naman yan, yung challenge, di ba? Tama yung pinag-uusapan natin minsan, Sister Tess, may challenge kasi kung minsan kulang na kulang yung mga catechists. Oo. Kaya kahit Talaga. gustong-gusto ng mga bata na matutunan Ipagpatuloy pa. ipagpatuloy yung Kung ano kanilang yung nasimulan. Oo, tama. Oo, naalala ko sa amin, may mga nagkukwento nga, yung catechist nila, kasi gusto nila, pinupuntahan nila sa bahay. Ay, ayun. Maganda yun. Yung talagang kung natututukan ng mga catechist, yung mga gusto nilang puntahan, yun talagang isa sa mga masasabi nating devoted talaga sila sa pinasukan nilang trabaho. Hindi, Sister Tess, yung mga bata yung pumupunta sa bahay ng Oh, catechist. good. Tama nga. At least, nakikita mo yung interest ng mga Oo. batang yan. I'm about At saka, to do that. at saka hindi napuputol yung kagustuhan nila na matuto. Diba? Bernadette, anong gagawin mo? Kukulitin si Ma'am Ador. For your information, yung kinukwento po ni Bernadette, si Mrs. Salalila, 80 plus years old na yan. Ka-age kasi ni Mami. Auntie ko yan eh. Pero alam mo, Sister Tess, kahit matanda na siya, pag pumupunta yan sa simbahan, napakaamo pa rin yan sa mga bata. Ay. Yes. Diba? Yes, Diba, yes. Bernadette? Pag nakikita natin, talagang walang tigil yung kanyang dedication. Ay, oo. Nakikita mo kasi pag nagmano yung mga bata, nakikipagkwentuhan pa siya. Tapos mamaya maririnig mo, ano na yung kinukwento ni mga dot? At saka, pagka ganun kasi, lalo yung catechist, talagang kailangan malalim mga lalagyan ng kanyang pasensya. Ay, oo. Pasensyoso talaga yon. Oo. Kasi kung hindi ka pasensyosa, walang mangyayari sa'yo. Hindi mo matutunan ng mabuting mga bata. Tama. So, naku, napaka-enjoyable naman ng inyong experience sa inyong mga catechism classes. Ako hindi ko makwento kasi naka-input kagad or paano ba yun? Kasi sa Catholic school, kasama kagad sa curriculum academic subject yung religion. Oo. Lalo na nung panahon natin, talagang religion yung term. Subject Oo. nyo talaga Subject talaga. sa private school di ba Oo, ganun? Hindi ka papasa kung hindi ka May CLE pa nga di ba? bago Christian na Life yan. Ed. Oo, tama. Bago na Pero yan. religious Nung- education ng panahon ninyo. Religion talaga. Religion talaga. Doon ka talaga
kunyari, kami, kindergarten o nursery, tuturuan ka na talaga ng sign of the cross. Tapos yung basic prayers, doon yan ituturo. Syempre sa araw-araw na dinidrill ka, hindi pwedeng hindi mo Mamamaster mo siya. memorize. So pag abot ng grade 1, ikukwento na nila. Parang pakwento pero parang kung sa atin ngayon siguro doctrine. Bakit? Ano yung ibig sabihin ng ganito? Ano yung Our Father? Ano yung ganyan? Yung parang line by line explanation na. So mas tutok. Oo. Pero alam mo na sabi mo yung tutok na yan, line by line. So, siguro isa rin sa mga dapat na matutunan ng mga katekista na kung ano yung mga basic prayers, kung talagang gusto nating mamemorya ng mga bata, yung mga basic prayers na gusto nating ipamemorya sa kanila, magandang suggestion siguro, kagaya ng nasabi mo, line by line nga. Oo. Alam Oo. na Explanation. i-explain. Yes, Kasi yes. walang retention kapag ka hindi naintindihan ng bata Opo. kung ano yung minememory. Opo. Di ba mas Tama. madaan o magaling o mabilis ang tatatak. mabilis ang pagmemorya ng isang linya o kung ng Yes. isang prayer kapag ka alam mo kung ano yung minememorize mo, di ba, Opo. Bernadette? Oo, syempre. Ganun nga. So, anong kwenta yung ngayon tuturuan mo ng basic prayers ang bata pag nagkita kayo doon lang. After nun, wala na naman. Wala naman na constant pagpapractice sa bahay para Opo. matutuhan yung mga dasal na yon. Pag nakikita lang kayo doon lang, nakakatuwa nga dun sa amin Yan na naman. Sige. kasi yung last, tawag dito, last confession ng mga bata na naturuan namin ngayon. So, sa pagka marami, syempre, alam niyan memoryado yan. Nung first, na sila, mangungumpisal na kay Among, natatakot kay Among. Pagdating kay Among, nanginginig na yung iba. Yung iba napapaluhan na, napapaiyak talaga Ay, yung naku. iba. Ay, bakit? Tapos lalabas si Among, May fear. Pag sinong katekistang nagturo dito? Sa anong grade ka? Grade 3. Yun. Patatawag yung katekista nang nagturo dun sa batang yun. Hindi pa alam kung ano yung ama namin. Pakituruan sandali. Sige mo, okay lang. Sige, turo-turo. Tapos, pagka naman, alam ng bata, yung mga bata pala, nire-request na tata. Ay, oo. Kaya nga may practice confession, usually. Nung kami, kasi yung school namin, Walang nasa baba practice ng- confession sa amin. On the spot okay. na. Hala, Oo. talaga naman matataranta yun. Di ba? Yes. Pero, di bali nang i-terrorize ng math teacher tulad ng kwento mo. Basta ma-practice. Yung, Walang practice. para comfortable sana sila na haharapin mo yung ganito. Yung psychologically ba prepared yung mga bata na kailangan nilang may kakausapin. Tapos pagdating ng ganitong oras, kwento mo yung ganyan. Yung Diyos mga- ko, ang alam mo, mangyayari pa nun. Iko-condition muna namin yung Oo, isip tama, ng bata. tama. Oo, tama. Halika dito tayo, kwento muna tayo, ganyan, ganyan. Ay, talagang i-brainwash muna hanggang sa ma-prepare uli yung bata bago siya pumunta kay father. Si Yamang naman talaga ang nagsasabi, makatakot ko kasi. Sabi ni Tata, pag kumunot na yung kilay ko, sabi niya, wala Si na. Father Bong ba yan? Oo! Wala akong sinabi. Sorry. Wala akong sinabi. Ikaw nagsabi niyan. Mapapalo ka na sa kanya. Oo nga. Hello, mo. Father Bo. Ha? Sabay tayo? Talaga naman. Malakas ba? Okay. Nakaka-enjoy yung kwentuhan natin. Kasi nagla-lunch tayo, kaya energetic tayo Sige. Kasi, ayan. Napapaw na yata Kwentuhan. tayo. Kwentuhan kasi Sige, anuhin muna natin, mag-break muna tayo pagkatapos nating ikwento yung experience mula sa point of view ng kinakatekize, no? Mula sa may nagalak, may natututo, may natatakot, may natiterrorize. O di sige, mamaya pagkatapos ng ating break, kwento naman ni Sister Tess, paano naman yung ginagawa nila bilang catechists. The other side of the table naman tayo mamaya. Pagkatapos Sige. sa mga estudyante. Ano yung kanta natin, Bernadette? Sa'yo lamang. O, sige. Okay po, let's listen to the very inspiring song. Puso ko'y binihag mo
aking sumpa. Achieve, 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 achieve. Push mo yan. Career, 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 career. Push mo yan. Sige, 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 sige. Push mo yan. Araw, 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 araw. Post mo yan. And Curtis here. Pag nagkasakit o nag-low energy ka, hindi mo maaaraw-araw ang pag-achieve ng happy mo. Kaya dapat mag-Enervon everyday. Dahil pag araw-araw malayo sa sakit at may energy, ang happy, palapit na palapit. Make happy, 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 happen. Push mo yan. Mag-Enervon everyday. Multivitamins is a generic name of Enervon. Mag-Enervon every day so you can make happy happen. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ako, halakhakan talaga tayo ngayong tanghali. This Friday, beautiful Friday. Teka muna, may paalala ba tayo? May penitential service mamaya sa cathedral? Yes, O anong oras? 5:30 p.m. 5:30. Ayan. Kasi po ngayon ay Lent, Quaresma. All Fridays of Lent, may penitential service. Parang mga recollection type yan na liturgies. Preparation for Lent. Yes, kailangan paghandaan ang ating mahal na araw. Naku, the week before Holy Week, discussion po natin ano ba yung mga Lenten practices na ginagawa para mas maintindihan natin, mas manamnam ng ating mga kakwentuhan, mga ka-lunch date. Ano nga ba yung mga pinagagagawa ng mga Katoliko tuwing mahal na araw o tuwing Kwaresma pa lang? Sinisimulan na yun, di ba? Oo, so tawag dito, meron tayong tinatawag na yung pagbe-bless ng mga kubol kung saan babasahin yung mga pasyon, di ba? Pasyon, tapos may mga Stations of the Cross. Oo. Ano nga ba yung mga ugaling yan ng mga Katoliko? Paano So, nga ba yan nagsimula? Ano ba yan? Imported ba yan? O galing ba yan dito sa atin? So, malalaman natin yan pag-abot natin sa hindi next week, yung susunod pang linggo. So, Oo. pwede na natin Bagong yung Holy Week. i-discuss. Para pag Holy Week, sa mahal na araw mismo, mas naiintindihan natin kung ano yung ginagawa ng ating mga... Tsaka bakit natin ginagawa. At yun, bakit Papaghandaan natin natin at Oo. mabibigyan natin ng halaga kasi matututo tayo kung bakit ba dapat gawin ng ganito, ang ganyan, no? Tama, tama. Mm-mm. Kasi ano nga naman yan sa iba, di ba, yung kwentuhan natin ni Sister Shirley, kasi inabutan na natin na ganun. Alam natin, ganun yung ginagawa ng mga lola natin. So, sinusunod na lang natin kung minsan. Pero kung minsan, alam mo, narinig ko yung segment na yun, yung halimbawa, yung pagbabasa ng pasyon, minsan wala man sa focus ng pasyon, Oo. di ba? Na, ay nako, kami masayang pasyon sa amin noon, malilit pa kami. Ang haba-haba ng mga nagtitinda. Both sides. Oo. Ng, Yung focus parang perya. ganun. Hindi pasyon. Pero doon sa pasyon, wala man tao, konti lang. Ayun. Kung meron, konti lang. Tapos kung minsan, naku, yung tono ng mga pasyon na ginagamit nila, yung Iba-iba. mga popular songs, Oo. nagiging Hawaii Hawaii rock? Diyos me. Oo, May Shalala rock? at may Hawaii 5-0 na Oo, yan. grabe. So, hindi ganon yung tamang pagbabasa ng pasyon. Dapat solemn pa rin. Pero, saan nga ba nagsimula yung mga pasyon-pasyon na Yes, yan? abangan na lang po nila, Yan, no? abangan. Pag tayo ay dumako sa bahaging iyon ng ating pagbibigay halaga sa darating na Holy Week. Oo, tama. So, balikan natin yung talakayan natin ngayong araw, Sister Tess. Kung kanina kinukwento ni Bernadette at pati ikaw may childhood memories kung paano Oh, yung syempre. catechesis. Ngayon, ikwento mo naman, kung ikaw ay katekista, paano nga ba yung kung ako yung iniisip ko, parang susugod ka sa isang batalyon ng mga bata. Ay, Paano naku, yun? grabe. So, yung ngayon, no, yung mga nararanasan ko sa kasalukuyan. So, sabi nga nila sa akin, pag nakikita na nila ako, ikaw, paano mo nagagawa ang lahat ng iyan? Oo All nga. for the Nagtuturo- greater glory of God. Eh, di ba, Sister Tess, classroom teacher ka talaga. Tama? Tama. Oo, hindi ka talaga, ibig ko sabihin, kahit hindi ka catechist, nagtuturo ka talaga. Oo. High school ba? Tama ba? High school. High school. So, talagang teacher ka.
teacher na yung tinuturo very challenging. Bakit? Bakit? Kamo. Oo nga, ano nga ba yung Kasi tinuturo mo? values ed. So hindi masyadong malayo. Grabe. Hindi siya. Kakambal siya ng religious ed. Mm-hmm. Kaya akala nila, madre ako. Ayun na naman yung si Madre Sister Tess. So, yung mga bata, ganun eh. Pero yung tinuturo mo as catechist, anong grade? Sa pagiging katekista ko, grade 6 ngayon, grade 6. Grade 6. Nag-concentrate ako sa mga grade 6. Oo. So, sa mga grade 6 kasi, hindi ganoon ka-challenging yung pagtuturo eh. Kasi, lalo na, section 1 pa man din yung mga hawak ko ngayon. So, hindi siya ganoon ka-challenging. In a way na pag pinresent ko siya sa klase, agad-agad, nagkukuha na ng mga bata. Kung minsan nga, nag-a-artist pa ako sa harap nila. Nagiging dancer ako, singer. Kaya yung mga estudyante, nakanganga sa akin. Talaga tumatawa, nag-e-enjoy. Hoy, kahit na ganyan ginagawa ko sa harapan ninyo, natututo na naman ba kayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ibang masaya. Ayaw kasi boring ang klase. Gusto ko palaging masaya. Sister Tess, literally, song and dance pala yung class mo. Hindi naman exactly related doon. Kapag of course, of course. yung mga motivational songs na bago mo talakayin yung lesson, gising pa ba kayo? Something like na lagi mo kailangang buhayin eh. Kasi Oo, tama. pagka... Grade 6 eh. Oo, at saka hindi lang yun. Kailangan kasi pagka tungkol sa Diyos ang pinag-uusapan, lagi mong Kinukwerdas. oo, So, lagi kailangan mong laging binubuhay yung Oo, mga kaluluwa ng mga batang iyan. Kung hindi, tutulugan ka, baka mamaya tutulo pa yung laway niyan. Kung nagsasalita ka lang nagsasalita, wala kang para na ginagawa para magising sila. Di ba? Oo, tama. Oo, ganun. So, sa pagtuturo mo ngayon, grade 6, parang nung si Bernadette ay grade 6, nung teacher niya sa catechesis si Mrs. Salalila. Oo. So, ikaw, Sister Tess, paano nga ba yung pagtuturo mo? Okay, Ano yung so... mga experience? Kasi interesado ako, gaano nakatagal yung pagtuturo mo ng grade 6? So, kung actually, ngayon lang ako nagturo sa classroom. Sa classroom. Talaga? Setting sa mga estudyante. Pero, yun talagang pagkakatechize ko, karamihan sa school namin, sa mga high school. Kasi, sa ayaw at sa gusto ko, kailangan. Talagang gusto ko, hindi lang sa ayaw. Nakikita ko yung needs ng mga bata. Kung paano sila dapat na matuto, mamulat, kahit man lang yung mga basic na kailangan nilang matutuhan sa larangan ng kanilang pananampalataya. Madalas kasi tinatanong ko, sino ba yung mga Katoliko dito? O sino yung mga Christians dito? Kasi usually, o kaya mga INC. So, madalas kasi may mga halos sa isang klase. No? Syempre, Kahit na isa o dalawa lang. So, sabi ko sa kanila, kahit na iba yung sekta ninyo o religion, it doesn't mean na yung paniniwala natin sa isang Diyos, magkaiba. Kasi minsan yung mga parents, may nagtatanong sa akin, Ma'am, Christian po yung anak ko, bakit po nagtuturo kayo ng ganyan? Ang tanong ko po sa inyo, sino po ba yung kinikilala ng Diyos? And then, si Jesus Christ po, ganun naman po pala yun. So, yung po nga pagtuturo ko, hindi po nangangahulugan na sa mga Katoliko lamang. Kundi non-sectarian po yung pagtuturo ko pagdating sa pananampalataya. Yung bang ganun? So, pagdating naman sa mga elementary students, ang nakakatuwa rito, although alam naman natin yung mga bata, parang mga kitikiti yan, ang lilikot, oo. Syempre. Minsan nga, dinadaan ko sa malaking kong boses eh. Tapos natatawa yung mga makakarinig sa akin. Nung minsan nga, tawa ng tawa si Father sa akin, yung former priest namin. Sabi ko, kasi sa simbahan, mga anak, hindi palengke ang simbahan. Narito tayo sa simbahan ng Panginoon. Parang si Jesus. Oo nga, na-imagine ko. Naku, Naka-mic ako, ma. mamaya magkakatumba-tumba na yung mga lamesa sa... Ito pa, nandoon talaga. Kasi hindi ka makikita kung maraming mga bata. Hindi ka makikita kung nasa harapan ka lang. Ang gagawin ko, aakyat pa ako dun sa taas ng altar. Hello? Nakikita na ninyo ako? Umakin yung ganyan pa ako, yes. Tapos, opo. Tapos sasabihin ko, hi. Ano sasabihin niya? Hello. Yung ganon. Sige, sabi ko, maglalaro tayo. Kung sining makakasagot,
May dala akong lapis, may dala akong headband, may dala akong pera. Ano yan, premyo? Oo, reward. Para maano sila, para ma-arouse yung interest ng mga bata, para maging attentive sila. Kahit nasa classroom sa grade 6, ganun din ang ginagawa ko. Kaya nasa grade 6, binibigyan ko naman sila, may nakaprepare na akong papel. Bumili ako ng papel. Pag sining nakasagot, ito ang para sa iyo. Yung bang ganun. Talaga naman. Oo, pinaghahandaan ko. Yan yung pinagtatakahan ko eh. Yung mga binibili mong premyong yan. Oh. Saan galing yung budget? Sa bulsa ko. Ayun. Wow. Yun yung mga kwento kasi ng mga katikista na mula pa nung naghahanda tayo para sa programang to, naririnig ko, Bernadette. Alam ko rin naman, kahit sa parokya natin, ganun, di ba? Yes, Yung mga yes. papremyo, yung mga motivational materials, tapos pati minsan yung kanilang mga visual aids. Tama. Ako nagla-laptop pa nga eh. Oo, yun. Sariling materials nila. Tapos kung minsan, alam ko, yung isa sa katikista natin, pinagawa pa sa mga apo niya. Yung mga... Ay, yung Visual mga, aids. Oo, yung visual Oo. aids. Kasi nagpabili siya ng... Ano yun? materials. Ng craft paper, nagpabili ng mga illustration board para lang may Oo. magamit daw. Parang creation of the world na Wow. kwento. Kasi wala nga namang PowerPoint dun sa isang elementary school, di ba? Opo, May eskwelahan na walang ganun eh. Nakakaengganyo kasi yung mga hindi lang yung nagsasalita ka, ay naku, tutulugan ka ng mga bata. Ayun. Hindi mo sila pwedeng gawing na magiging stagnant yung mga bata, talaga magiging passive sila kung nagsasalita ka lang sa harapan nila at hindi ka mag-aala artista dyan, mag-aala singer, dancer. Ay nako, you are the best visual aid sa mga bata Yun. kapag alam mo Yes, yung yes. technique na gagawin mo. Yes, yes. So yun, yung tanong ko, kapag nagtuturo kayo na yung namamasahe, kayo pa yung bibili magpo-provide ng kung materials ano-anong namin. materials. So, kung business yan, lugi ka eh. Oo. Pero hindi kasi yan business. So, ano yung tanong ko lagi, what motivates you? Alam mo, sa ganong mga pagkakataon, sabi ko nga ever since, kung talagang yung interest mo, yung determination mo, kasi you are investing not on earth, dun sa heaven ka nag-invest eh. Kasi ako yung nag-motivate sa akin, sabi ko nga, yung interest ko talagang na-arouse dahil sa mga, nakita ko kung ano yung pangangailangan ng mga batang ito, kung paano sila maaakay tungkol sa patungo sa kabutihan ng kanilang buhay. Kasi pagka yung bata natuto siya sa larangan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, everything will follow sa kanyang buhay, sa kanyang ugali. Of course. No? Kasi pag ang bata, naturuan mo siya kung paano magkaroon ng takot, hindi lang yung mga dasal na yan, ay surely, sabi nga, para ka rin nag-invest ng nag-time deposit ka rin ng cash doon sa heaven. Oo, ako yun ang palagi kong iniisip. Kaya hindi ako marunong mapagod pagdating sa pagsisilbi sa Panginoon. At saka pangalawa doon, yung nga sinabi ko sa inyo, talagang gumagawa ng paraan ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng mga nagsisilbi sa Kanya. Imagine, sa klase, kung talagang hindi ako po pwedeng magturo, imagine, 2 days during weekdays, may time kami, schedule ng pagtuturo. That was Tuesday and Thursday, 3 to 4 in the afternoon. Kaso, mayroon akong isang subject na pwedeng matamaan sa oras na yon. So, alam mo kung anong ginawa ko? Kinausap ko isang teacher at nung kinausap ko siya, nagkaroon ng paraan para mailipat ko yung subject kong iyon, maiakyat ko, and then para makapasok ako ng elementary, para maturuan ko yung mga naka-assign. I thought hindi ako makakapagturo. Sabi ko kay Father, talagang umiiling akong gano'n sa sarili ko. Paano ako makakapagturo sa classroom? May klase ako sigurado. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon. God will make a way. Oo. When there seems to be no way. Yes. Amen. Talaga, totoo yun, Bernadette. Naalala ko tuloy yung mama ko, yan ang favorite song niya. God will make a way. Kaya may paraan sa ayaw sa gusto natin. Pag ang Panginoon ang nagtrabaho sa atin, bibigyan niya tayo ng way talaga
Tapos, ang masarap pa doon, yung paglabas ko ng school, ma'am, alis na ako, sabi ko sa principal, kasi magpapaalam ako eh. Magtuturo na ako, sa elementary na ako. Sige, ingat, sabi naman ng HT namin. Paglabas ko ng gate, Tang, hanapin ko na si Tatang na nagtatricycle. Tara na, atad mo na ako kayong simbahan, sabi ko ganun. Pero sa school lang punta ko noon. Alam na niya kung ano yung pupuntahan ko, magtuturo. Masaya. Oo, resourceful si Sister Tess. Oo. Sister Tess, paano yung mga ibang kakwentuhan natin nung isang araw? Yung mga kapwa katekists mo. Alam ko, may mga kanya-kanyang kwento din yung mga yan. Ay, oo. Katulad ng isang naging kaklase ko sa Alfie, si ninang niya ang nag-convince sa kanya para mag-catechist, no? So, sa kanya noong una, medyo alangan daw siya dahil nga sabi ganun, naisipan niya na paano ako magiging katekista yun nga, kuminsan kasi bago ka maging katekist o kaya bago mo sunggaban yung opportunity ngayon, iisipin mo muna, magmumuni-muni ka dapat sa sarili mo. Karapat-dapat ka ba sa kung mag-catechist ka, para ka rin kasing teacher Oo. Kasi ikaw Teacher yung ka magiging talaga. modelo ng mga batang tuturuan mo sa pananampalataya. So, yun nga, yung isa sa mga naging kaklase ko, yung naka-convince sa kanya, sininang niya sa kasal. Kasal ba yun? O sa binyag? Sa binyag. Kasi sininang niya sa matagal na siyang nagtatrabaho sa simbahan. Tama. Kaya, yun, sabi niya, ginrab ko na yung opportunity yun, sabi niya, kaya naging katekista ako. Pero hindi pala ganoon kadali, sabi niya ganoon. Kasi, nung minsan, mayroon akong karanasang hindi malilimutan sa mga naging estudyante ko. Kasi habang daw siya ay nagtuturo sa mga grade 1, imagine na, take note, grade 1. Yun yung kitikiti talaga. Nasurpresa siya kasi habang inoobserbahan niya bawat isa, yung mga tinuturoan niya, mayroon daw isang estudyante na, dalawang estudyante na umupo, nagtago sa ilalim ng desk. Ay? And then, napasigaw siya kasi yung ginagawa nila, nagkikiss. Yung Ay! grade 1. Grade 1! Naku! Okay, ang bata-bata. Oo, tapos Paano niya in-address yun? na-shock daw ang katekista kung bakit tinanong niya yung mga batang yan kung bakit nila nagawa yon. And then yung batang babae, nakita siya ng ma'am niya na kinikiss yung kanyang kaklase. Parang wala lang yung kissing sa kanila, no? Kaya napaisip daw itong katekista, no? At sinabi niya sa kanyang mga magulang kung ano, sa mga magulang ng bata, yung natuklasan niya dun sa mga tinuturuan niya, no? Kaya sabi daw ng katekistang ito, ang late ng mga batang ito, bakit alam nang gawin yung mga bagay na gano'n? Challenge nga yan ngayon. Oo. Kasi sa panahon ngayon, di ba yung influensya ng TV, Technology. technology, media, kung ano-ano ginagawa. Tapos pag tinanong mo yung mga bata, wala namang kahulugan. Kung adult ka, kung ginagawa mo yun, alam mo kung ano yun kasi, di ba? Oo. So, yun yung mga katekista talaga natin, di ba? Sila yung tagaturo ng GMRC, sila yung tagaturo ng religion, sila yung lahat. Pero alam mo, ang hirap. Sinasabi mong GMRC yan tungkol sa values, kung paano ka mag-behave, kung paano mo dalhin ang sarili mo. Oo. Tapos patungkol pa sa Panginoon ang pinag-uusapan, ang hirap sa part ng mga katekis. Kasi sila yung magsisilbing, dahil nga sila yung nagsisilbing modelo, kaya kung hindi ka kinakitaan batay sa pamantayan ng mga mata ng mga nasa paligid mo, lagot ka. Kasi no? Tinitira ka na Pag nakikita natin, di ba, ang dami-dami sa mga dapat alam sana mula sa bahay, hindi pa alam. So kung minsan, yun nga, yung mga kwentong katikista talaga, sila pa yung mag-a-address ng ganong issues. Hala. Tsaka, ang kagandahan pa nito, no, sa mga katekis, hindi sila nagkukulang pagdating sa, kung nandun din lang sila sa sitwasyong iyon, na habang nasa classroom sila, talagang mga bata, ginagabayan nila. At tsaka tinuturo nila ng mabuti. Yung ang isang bago naming katekista, natuwa ako sa kanya. Nag-observe lang ako. One time, after ng first communion namin, the following Sunday, nakapagitan siya sa mga bata.
yung mga nakatechize na, yung mga nag-first communion na. Ay, sabi ko, ang bait talaga ng catechist na to, sabi ko. Tapos nag-provide pa siya ng free Bible sa dito kay Tita Zon doon sa Arsobispado. Dahil nag-sale sila di ba? Oo, tama. 50 pesos. So, grinabi yung opportunity ngayon para makapagano siya, donate sa classroom. Sa class. Grade Tama 5 yun. kasing tinuturuan Kita mo, niya. yun nga yung mga kwentong ganyan. Naku, ang dami-daming ginagawa ng mga katekistang to. Hindi naman sila mga milyonaryo, hindi naman sila, Yes, di ba? yes. Resource-wise, hindi naman din sila mayamang-mayaman. Oo. Pero pag nakita mo kung ano yung generosity of their hearts, generosity of time, ganun, mapapahanga ka talaga sa kanila. I'm sure marami pang ganyang mga storya, Sister Iba-iba. Tess. Oo, iba-iba pa yung mga natuklasan nating mga kwento tungkol sa buhay katekista, no? Yun namang isa, hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Nakakatuwa rin ito kasi nag-start siyang magturo ng katekismo way back noong 1993 daw, pagkatapos ng pagputok ng Mount Pinatubo. Tama. No? Kasagsagan pa yan ng lahar. Yes. So, 1993, nung nag-form ng cauliflower, yung cloud dun sa 91 Pinatubo. 91. Pero 93, lahar. Lahar na ba yan? Rumaragasa yan hanggang 95. Nag-graduate 96. ako April 93. Kaya ito. And then, sabi nga although nagtapos siya ng 2 years electronics technology yung kanyang natapos. Naging assistant cook pa siya sa isang local na restaurant, no? Versatile. Tapos nakita niya yung habang daw siya ay naghahanda ng pagkain sa ilang mga okasyon sa kanilang lugar, nakita niya kung paano raw talaga kaimportante yung pagtuturo ng katekismo doon sa lugar nila. Kaya naengganyo siya para magturo sa mga bata na grade 3 and grade 4. Tapos, yun nga, yung paraan ng kanyang pagtuturo, nag-storytelling siya, gumagamit siya ng mga parabola sa mga batang tinuturuan niya. At saka nakita niya yung pagtuturo na isa raw mga mabuting sandali sa kanyang buhay, yung mga bagay na kanyang nagagawa sa pagtuturo. Yung mga kwentong ganyan talaga, sige, ituloy natin yan sa susunod na linggo. Marami pa, no? Mga testimonya ng mga katekista. Pero napakayaman talaga ng ating discussion ngayon tungkol dyan sa mga karanasan. Mula sa isang nag-aral ng katesismo sa ilalim ng mga katekista sa public schools. Tapos yung mismong kwento ng mga katekista. Naku, napakasarap pakinggan. Talagang makikita natin, 'di ba? May effort kasi kung susumahin natin yung usapan natin ngayong linggo. Saan ba tayo nagsimula? Yung kasaysayan ng ating pananampalataya, 'di ba? Yung ating simbahang Katoliko may napakahaba at napakayaman na kasaysayan. Hindi lahat maganda kasi may mga atake, may mga may persecution. So may panunuligsa. Noon hanggang ngayon may mga hindi na aalis yan. Sa iba't ibang pamamaraan din lang. Yes, tama. Yung mga panunuligsa naman na yan, wag tayong masyadong paapekto kasi lahat walang bago actually. Kung iisa-isahin natin yung mga panunuligsa sa atin mula pa nung nagsimula yung ating Santa Iglesia. Naku, malamang wala na. Nasagutan na tayong lahat. Wag tayong matakot kasi at wag din tayong malungkot na tinutuligsa tayo kasi may sagot na yan, nasagutan na yan. Baka hindi lang natin alam kung ano yung mga sinagot. Pero tapos na, settled na. Kumbaga, kung ano man yung mga issue ng iba, settled na yan. Pero, di ba yung kabilin-bilinan sa atin, wag nga tayong makikipag-away. Yun yung bilin ng Santa Iglesia, wag makikipag-away. Ngunit, kailangan alamin natin kung ano yung pinaninindigan. Yun nga, importante. Yes, so dapat alam natin pinanghahawakan yung pananampalataya natin. No matter na anong pag-aataking ginagawa. Basta your faith. No? So, manindigan tayo.
yung importansya ng ating mga katikista. Isa-isa kasi, 'di ba? Sister Tess, tama, Yes. tinuturo ng mga katikista sa atin, depende kung anong year level, kung ano ang mga tinuturo ng Santa Iglesia, kung ano yung pinaninindigan, kung ano yung pinaniniwalaan. So, sa mga susunod pong episodes, nako, iisa-isahin natin yan. Oo. Basta, pagkatapos ng Holy Week, pasada na tayo. Oo, marami pa tayong Marami, dapat na talakayin, no? Dahil sa nakakadalawang linggo pa lang ang programa natin. Aba, nagiging toddler na siya. From infancy, toddler na tayo. Oo. Agad-agad. Oo, pwede. Bakit hindi? Naku, Oo. oras na. Yes. Bernadette, grabe pwede na naman. tayong magdasal? Ay, may text messages pa ba? May habol? Yes. Sige. May pahabol. From 7999. At the cathedral, please be reminded of the 4:30 p.m. Way of the Cross, followed by the penitential rites with retreat and passion reading at 5:30 p.m. Next Friday, it's Kumpisalan ng Bayan. Okay. From Tita Baby. Thank you, Nag-reminds, Tita Baby. oo, Sister nag-reminds si Shirley yun. Tita Shir. Yes. Sige, tapusin na natin ang ating programa ngayong araw na to sa isang dasal. Prayer for Catechist. Loving God, Creator of all things, you call us to be in relationship with you and others. Thank you for calling me to be a catechist, for the opportunity to share with others what you have given to me. May all those with whom I share the gift of faith discover how you are present in all things. May they come to know you, the one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. May the grace of the Holy Spirit guide my lips and my heart, so that I may remain constant in loving and praising you. May I be a witness to the gospel and a minister of your truth. May all my words and my actions reflect your love. Amen. Amen. Yes. Ang bilis ng oras. Oo nga. Yes. Magpaalam na Agad-agad, tayo. oras na. Sister Tess? Yes. So maraming pong salamat po sa pagkikibahagi ninyo dito sa amin sa Kwentuhang Katoliko, at muli tayo ay magkakarinigan sa darating na linggo, at umaasa po kami palagi na kayo ay laging sumubaybay sa aming mga iba't ibang tinatalakay dito sa ating istasyon. Salamat po. Bernadette? Maraming salamat po sa pakikinig. Magkarinigan muli po tayo mamaya sa Barkadahan kay Kristo, 6 to 7 p.m. po yan. Ayan. Salamat po sa pakikinig uli sa atin ngayong 12 to 1 in the afternoon dito sa Kwentuhang Katoliko. Tama po si Bernadette. Magkarinigan uli tayo mamaya, kasama natin si Father Pep. Salamat po. Okay po. Thank you.